Lindsay. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! My name is Tina. Kasal na po ako at meron po kaming dalawang cute na anak. TJ Lindsay, masaya naman po kami ng mister ko. Nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, at higit sa lahat, nagmamahalan. Ang problema ko po talaga, DJ Lindsay, ay hindi tungkol sa aking asawa. Ang problema ko pong ito ay may kinalaman sa biyenan ko. Single mom po ang mother-in-law ko. Meron pa po siyang bunsong anak bukod sa aking asawa. Isang babae na 15 years old. TJ Lindsay, yung husband ko po ang panganay sa kanila. At bilang panganay, siya po ang runner sa pamilya nila. Pag sinabi mong runner, yung laging umaasikaso sa lahat. Palaging sumasaklolo sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Tagalaban ng damit, linis ng bahay, hugas ng plato, at taga-pamalengke. Lahat-lahat na inaasa nila sa asawa ko. Nakilala ko po ang husband ko, tapos after 3 months, nabuntis po ako. Kaya naman nagpakasal na kami kaagad. DJ Lindsay, hindi ko po ina-expect na doon na magsa-start ang kalbaryo ko. Si mother-in-law po, palagi na lang tinatawag yung asawa ko kahit sa mga maliliit na bagay lamang. Kahit naliligo si mama at may naisip na pag-usapan, tatawagin niya pa rin yung mister ko para makipagkwentuhan. Ganon siya. Grabe po ang attachment nila. Dumating na nga po sa point na pinapauwi niya yung asawa ko dahil meron daw sakit yung bunsong kapatid niya. Ninenervyos daw siya at hindi niya kaya. Paano naman yon kung kami ng mga anak niya ang may kailangan sa kanya? Alam mo, DJ Lindsay, nakisama po ako sa kanila nung buntis ako. Tumutulong din po ako sa mga gawaing bahay. Kahit na meron din po akong trabaho nung time na yon. Nag-aaway nga po kami noon ng asawa ko dahil ultimo yung maliliit na bagay, inaasa nila sa aking mister. There was a time pa nga, DJ Lindsay. Siguro, ayaw talaga sa akin ng mother-in-law ko. Ang sabi niya kasi sa akin, ewan ko ba naman sa'yo? Pwede naman kasing walang tatay ang anak mo. Pinipilit mo pa. Grabe, di ba? Hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Pinakitaan ko naman siya ng maayos. Minahal ko siya
bilang tunay kong ina. Pero ganun pa rin ang pakitungo niya sa akin. Parang ayaw niya kaming maging masaya bilang pamilya. Ngayon po, DJ Lindsay, tinutulungan ko po na makasampa sa barko ang asawa ko. Pero imbes na payuhan niya na wag matukso sa ibang babae para sa pamilya, ang sabi pa ng mother-in-law ko sa mister ko ay magdala daw ng proteksyon palagi sa barko. Hindi ka naman santo para hindi gumalaw ng ibang babae doon. Magdala ka ng proteksyon. DJ Lindsay, kaharap po ako Yun ang sabi niya sa mister ko. Nasaan po ang respeto doon? Alam mo, simula yun, yung moment na yun, sumasagot na ako sa kanya. Yung asawa ko naman, tahimik lang. Talagang nang-aaway na rin ako. Siyempre, ang sabi naman ng biyenan ko, masyado daw mataas yung lipad ko. At ako pa daw ang walang respeto. Ngayon po, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila. Pero kami naman ng asawa ko ang nag-aaway. Kasi ang sabi naman po ng asawa ko, bakit daw hindi namin dinadala yung anak namin sa nanay niya? Namimiss na raw ng mother-in-law ko ang aking anak. Ang apo niya. Hindi raw niya mabisita. DJ Lindsay, isang kanto lamang po ang layo namin sa bahay ng aking biyenan. Pero hindi ko po malaman kung paano ko pakikitunguhan ng ganong klaseng tao. Hindi ko po alam kung paano pipigilan ang sarili ko sa tuwing sinasabihan ako ng hindi magaganda ng aking mother-in-law. Ngayon, 2 linggo na kaming hindi okay ng asawa ko. Alam mo yung pakiramdam na parang ayoko na. Parang pagod na ako sa kanila. But then again, iniisip ko na naman yung mga anak ko. Paano ko po ba aayusin ito, DJ Lindsay? Paano ko po ba aayusin ang relasyon ko sa mother-in-law ko at sa aking mister? Tulungan niyo po ako. DJ Lindsay muli, ako po si Tina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Mahal ko, oras natin sa buong kaploan. Check your time. It is now 9:20 on the clock. Wow! Ikaw pa rin po ay nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Isang magandang morning sa lahat po ng mga biyenan na nakikinig sa atin ngayon. Mga mother-in-law, mga father-in-law, sa mga in-laws in general, magandang umaga po sa inyo. Wow! At sa lahat po ng mga panggapo natin na talaga naman pong maganda ang relasyon sa kanilang mga in-laws. So, naks naman, mabuhay kayong lahat dyan. Yan yung kwento natin ngayon Yan yung problema na kinakaharap po ng ating letter sender for today dito sa programang wala kang matututunan pero meron kang mararamdaman. Achuchu.
Ito pa ang lihim ng liham. Ano bang gagawin mo kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon, ha? Bago ang lahat, bumati muna tayo sa lahat po ng mga nag-e-effort na mag-good morning sa atin via Facebook, facebook.com/energyfm1067. Kay Austin Taguba, gandang morning. DJ Linz, naway okay ang mga araw po natin. Yes, Shanawa. Shanawa. Kay Winifreda Sarmiento, kay Ate Yoli, gandang umaga. Kay Mila Bolesa, good morning DJ Linz. Say good morning to you, my love. Wow! Si Cory Natanawan, gandang umaga DJ Lindsay. Si Rowena, nakikinig po sa atin. Si Mekal and si Arch, nandyan po at present na present with their comments for today. Ganun din si Ruby Panes, hello po sa inyo dyan. Good morning! So ano na nga bang masasabi natin? Paano mo ba pakikitunguhan ng ganitong klase ng biyenan? Ang hirap ha. Kasi may mga pagkakataon na talaga napakabait ng anak, napakabait ng asawa mo. Pero talagang ang terror ay yung iyong biyenan. Wow! No, may mga ganyan talaga. May mga taong hindi makapag-let go sa kanilang mga anak, no? Kahit na may mga asawa at pamilya na yung kanilang mga anak. Parang ang tingin pa rin nila sa kanilang mga anak, kahit meron ng asawa, is baby pa din, bata pa din. Wow! Somebody that they have to look after, kahit na may sari-sarili ng pamilya ang kanilang mga anak. Uy, aminin mo, may mga ganyan naman talaga. As much as gusto nating sabihin, tatanda na ng mga yan, ayaw niyo pang pabayaan. Minsan yung mga nanay, sobrang clingy, sobrang attached pa din sa kanilang mga anak. Okay, patatanda na yung mga yan. We're so Filipino. Ganyan ang mga Pinoy, di ba? So, paano natin pakikisamahan ang ganyang biyenan? Biruin mo, siya pa yung nagsabi sa kanyang anak na magdala ka lagi ng proteksyon. Okay ah! Dahil hindi mo naman mapipigilan ng sarili mo, tao ka lang na makagalaw ng ibang babae doon sa barko. Di ba? Dala ka ng proteksyon, nak. Oo. While, syempre, thankful tayo for the reminder, hindi po tama, di ba? Hindi akma, hindi tama talaga sa harap ng asawa ng anak mo, ganun yung sasabihin mo. Parang, di ba, mukha sa mukha na talaga yung disrespect. Oo, hindi natin maintindihan saan ang gagaling si Bienan, ba't gano'n na lang yung disrespect niya sa kanyang, ano bang tawag doon? O basta, sa asawa ng kanyang anak. Wow! Ayaw natin ng ganyan, pero syempre, hindi naman natin maipagkakaila na nangyayari talaga siya in real life. Masakit ito ha, lalo na sa feeling nitong si Tina. Pinamahal mo yung biyenan mo na parang tunay na nanay mo, tapos ganyan yung dating sa'yo. Hindi niya tanggap, hindi niya pa kayang i-let go, 'di ba, yung kanyang anak. So we are open for comments. Mahal ko pang gako baby ko, i-comment mo na ang masasabi mo. Halika na at magbasa na po tayo ng ating comments for today dito po sa Lihim ng Liham. Sabi po dito, grabe naman si mother, parang hindi babae. Deserve masagot yung ganyang biyenan. Haha, charot lang po DJ Let's. Sabi ni Mekal, sabi naman po dito, this is a classic case of conflicts with the spouse's family. In this case, dapat mag-set ka ng boundaries sa family ng mister mo. Dapat kausapin ng asawa mo sila bago kayo mauwi sa hiwalayan. You need his support para maayos ito. Coming from Arch, my friend. Wow! Totoo yan ha, kasi makakaayos lang yan talaga ay yung iyong mister. Kasi sila lang naman talaga ang connected, ang linked by blood. Diba? Yan naman talaga. Sila lang talaga makakaayos. At syempre, kaya mo rin naman hindi ko alam kung kaya mong ayusin dahil hindi ko naman alam ang kapasidad at capability mo ante Tina. But, ang pinaka point person dyan is yung asawa mo dahil siya yung anak. Diba? Pero yan lang din talaga yung masasabi ko. Siguro, kung ako yun nasa ganyang posisyon, tao lang tayo, makakasagot tayo kapag hindi tayo okay. Pero kung kaya mong magtimpi talaga, wow! Sabi nga nila, maximum tolerance. Parang pulis lang. Pag ganyan yung kembot, di ba? Maximum tolerance talaga. Ang hirap eh. Kung sa iba talagang sasagot at sasagot, pero para lang wala ng gulo. 'Di ba? I'm sure doon sa ilang buwan na magkasama kayo nung nagbubuntis ka pa, may may hunch ka na kung ano talagang ugali ng biyenan mo. Or meron ka ng idea kung paano dapat pakitunguhan at kung paano gumalaw magsalita, itong biyenan mo, paano siya mag-react, anong ugali ng biyenan mo. Wow! Kung attitude yung iyong biyenan, dapat by then alam mo na, 'di ba? So, alam mo na rin dapat kung paano ka sasagot, kung paano mo tatanggapin yung mga sinasabi at pagbubunganga ng iyong biyenan.
Diba? So, again, maximum tolerance palagi. Lalo na kasi nasa ibang bahay ka, nasa ibang mundo ka. Ang swerte-swerte na lang talaga natin, no? Yung mga tipong mahal tayo ng ating mga biyenan. Totoo yan. Napakaswerte kapag yung biyenan mo, totoong mahal ka, totoong legit yung pakikisama sa'yo. Swerte mo kapag napapunta ka sa pamilya, mahal ko, natanggap ka at tanggap yung pamilyang binubuo ninyo ng iyong asawa. Wow! Diba? Pero, eto na nga, kapag ganyan yung problema mo, kung ako sa'yo, kung ako lang yan, ha, siguro one time sasagot ako, pero yung mga susunod na times, hamon na. Hamon na, mahal ko. Kasi dapat ang communication nagsastart sa inyong dalawang mag-asawa. Tulad nga nung comment nung isang sender natin kanina. Ang pag-uusap, ang pag-aayos ay dapat nagsisimula sa inyong mag-asawa. Kasi kung kayo mismo ng asawa mo, hindi kayo magkasundo with the littlest thing, with the tiniest thing, tungkol dyan sa problema ninyo. Yung tipong sasabihin mo yung problema mo tungkol sa biyenan mo, tas yung asawa mo, i-defend niya yung nanay niya palagi, which is normal dahil syempre nanay niya yon. Pero kailangan hindi tayo nagko-comment dahil lang sa kailangan natin mag-comment dahil anak tayo Minsan we have to listen to the sentiment ng asawa natin. Baka talagang nasasaktan siya, baka talagang out of bounds na yung ginagawa ng nanay mo, kaya dapat intindihin mo yung asawa mo. Hindi ko sinasabi na kampihan mo yung asawa mo kasi syempre aalamin mo nga kung ano ba talagang punot dulo, bakit ganyan yung nangyayari, saan ang gagaling, 'di ba? Yung sentimiento ng asawa mo, pakikinggan mo, 'di ba? Tapos pag muni-munian mo. Kung sino ang mali talaga, sabihin mo kung alin yung totoo. 'Di ba? Kasi lagi nating iisipin, pag meron na tayong asawa, meron na tayong pamilya, meron na tayong anak, may one unit na tayo, sila na dapat yung nauuna palagi. Diba? Hoy, Boy Cam, kamusta ka dyan? Si Neil Perez. Neil. Diba Neil, tama naman ako. Syempre yan naman dapat na yung priority sa life, 'di ba? Yung binubuo mong unit, binubuo mong pamilya. 'Di ba? More of pag-iisip ng welfare ng ibang tao. Hindi ko naman sinasabing pabayaan mo na sila, 'di ba? Pero kasi ito na dapat yung iniintindi mo Ito na dapat yung poprotektahan mo, 'di ba? Yung pamilyang binubuo mo. Minsan iniisip natin na kapag nag-asawa tayo, sasama tayo dun sa pamilya nila or magiging parte tayo ng pamilya nila. Yes, magiging parte tayo ng pamilya nila. Pero wag natin kakalimutan, lalong-lalo na yung mga in-laws na nag-asawa yan dahil bubuo sila ng sarili nilang pamilya. 'Di ba? At kailangan nilang tumayo sa sarili nilang paa. Hindi natin sila kailangan pakialaman palagi. Tumulong ka kapag kailangan ng anak mo ng tulong. 'Di ba? Pero wag mo silang pakikialaman. Pakialaman mo sila kapag nakikita mo na nahihirapan na sila. Wow! Doon ka maging involved sa pagtulong, sa pagpapaganda ng kanilang pamilya. Hindi yung, 'di ba? Minsan meron kasing, alam mo 'yun, pangingialam na hindi talaga nakakatulong sa pamilya. Yung tipong ang toxic na ng dating. Uy, lahat na lang dinikta mo. Diba? Yan mo silang dumiskarte sa kung paano maging isang pamilya, kung paano maging nanay at tatay, kung paano maging mag-asawa, ganyan. Yun. O, sabi dito ni Neil, oo nga, dapat kapag may pamilya na, stick to one, haha, dapat. Pinagsasasabi. Oo nga, tama. Siyempre, dapat stick to one ka. Yan, very, very important. Oo, at saka, matanda ka na, alam mo na dapat kung ano yung tama at mali. Oo. Kapag meron ka ng asawa, dapat hindi ka na pumupunta sa kapitbahay mo dyan. Hindi ka na tumitikim ng ibang ulam ng kapitbahay mo. Diba? Sabi ni Melvin Nunez, pa-shoutout naman. Hello. Ha? Sabi ni Lahariel Torre, doble kara yung biyanan mo, demonyita at mahadera. Hoy! At ang sabi dito, pag ganito ang biyanan, dapat hindi malapit sa bahay, dapat malayo-layo. Apat na dagat dapat at 10 bundok ang lalakarin. Diba? Yung mga ganyang pagkakataon talaga. Sabi naman po dito ni Valias, ang sama. Tama ba? Sama, sabing gano'n. Ito naman. Yun. So ako,
maximum tolerance talaga. 2 linggo na kayo ngayon. Sabi 2 linggo na kaming hindi nag-uusap ng biyenan ko at ng asawa ko. O, dapat kayo, maayos kayong mag-asawa. O, magpakumbaba kayong dalawa. Hindi yung pahahabain nyo yung gulo ninyo, pahahabain ninyo yung problema ninyo. Wag ganun. Maging okay kayo. Kasi sabi ko nga, meron kayong binubuhay na anak, may binubuhay kayong junak. At saka ang problema wala sa inyong dalawa. Ang problema outside of the family. So dapat medyo hindi kayo nagpapa-apekto dyan, di ba? Dahil hindi naman kayo yung pinagmula ng problema. Ibang tao ang pinagmula ng problema, yung nanay, yung biyenan, di ba? So dapat kayong dalawa, maayos kayong mag-asawa para fluid at saka para peaceful ang inyong marriage and at the same time ang inyong pamilya. Oo. So, mahal ko pangga ako, baby ko, wag natin kalimutan ha, na at the end of the day, ang asawa mo, makakasama mo hanggang sa pagtanda, yan ang mag-aalaga sa'yo, yan ang poprotekta sa'yo, kaya, di ba, dapat maayos ang pakitungo natin sa ating mga asawa. Alagaan natin, mahalin, protektahan ang ating mga asawa, at syempre, irespeto. Alamin mo at saka lagi mong babalikan yung rason kung bakit pinakasalan mo yung asawa mo. Bakit kayo gumawa ng mga anak together. Sabi ni Allen, pa-shoutout po sa biyenan ko na pinakamabait sa lahat ng biyenan. Hello po. Wow! Shoutout na rin sa aking biyenan, Mama V. Si Mama V na kilalang kilala dyan sa Antipolo. Hello din sa nanay ko, Mama Nori. 9:32 on the clock. Again, balikan mo yung rason kung bakit kayo nagpakasal in the first place. Always go back to the main reason, 'di ba? Kung bakit nagmahalan kayo. Kung bakit pinakasalan ninyo at kung bakit kayo nagkaanak. Balikan mo palagi yung part na yon para mabalikan din ng puso mo yung feeling ng pagmamahal para sa asawa mo. Siya yung pinili mo. Kaya naman, I'm playing this song from Yen Constantino. This one is called Ikaw. Dito lang yan sa Energy FM. Sa pagpatak